Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Tanong niya, hey. Jung nadalhin siya sa lokasyon ng bahay ng direktor. Samantala, kaya nagising ako at malubhang nasugatan Hey Yangshi. Na dumudugo ng husto at kalaunan ay namatay sa lugar. Kapag nahanap mo ako, pagkatapos maghang sa 6 na kamatayan, lahat ng kanyang mga nasasakupan ay tumulong sa iyo na malutas ang kaso. At arestuhin ng mga salarin. Kaagad pagkatapos, lahat ng loan shark at network ng Chairman King ay inaresto ng mga pulis, pagpapahinto sa kanilang mga aktibidad. Ito ay naglalagay ng presyon sa pamumuno. So kung sinabi na magtago sa ibang bansa hanggang sa tumahimik na, at ibang tao ang papalit sa kanya. Pakiramdam na pinagtaksilan. So plante cheat kong at tumakas ng maraming pera. At that moment sobrang natalo ang mga director kay Kim. Sino ang nasa bangko? Upang i-freeze ang lahat ng kanyang mga account at kunin ang pera. Gayunpaman, dahil sa presensya ni Doyong, muling isaalang-alang ng branch manager. Pagbibigay ng seryo company mag-isa. Sinalubong ni Doyong ang headhammer. Natagpuan ni Tego. Ngunit tumanggi ang headhammer na makipagtulungan. At iminungkahi na makipagtulungan si Doyong sa isang loan shark. Pinangalan ng S, na talagang bata pa. Sa oras na iyon, director kaya nagpanik. Na-freeze kasi lahat ng accounts niya. At wala na ang pera niya. Dahil dun, gusto rin niyang maghiganti kay Kim. Samantala, nilapitan si Doyong ng katulong ng kanyang ina, na nag-leak ng impormasyon tungkol sa kumpanya ng seryo. At ang mga tao sa likod nito, pinayuhan si Doyong na humingi ng tulong sa kanyang ina. Ngunit, may mga kondisyon ng kanyang ina na kailangang manahin ni Doyong. Ang negosyo ng pamilya at pakasalan ng isang babaeng pinili niya. Hindi Juyong. Mas may kapangyarihan ng nanay ni Doyong. At iginagalang ni Chairman Kong. Lahat ng ginawa ng kabataan. Humantong sa isang sitwasyon, kung saan parehong Chairman Kong at Direktor kaya, ay nananakot sa isa't isa. Gusto kong tanggalin ni Chairman ang Direktor kaya, na humahad lang sa kanya. Pero hinahanap din siya ni Jin-suk at Juyang. Direktor kaya bago ang kanyang buhay ay maaaring sa lalong madaling panahon. Kaya nagpasya siya, para ilantad ang lahat tungkol sa kasamaan ni Chairman Kang. Negosyo, lalo na ang human trafficking noon. Nakipag-ugnayan siya sa iyo para isuko ang sarili niya. Kapag direktor kaya bumalik sa kanyang base, para makuha lahat ng ebidensya. Unang hinanap siya ni Chairman Kong at pinatay. Ilang sandali pa, Yumi. Natagpuan ng walang buhay na katawan ni Director So sa parking lot. Kinalaunan ay nakipag-ugnayan si Chairman Kong kay Doyong para imbitahan siya sa isang meeting. Sa oras na iyon, nagpasya si Doyong na pumuntang mag-isa nang hindi sinasabi kahit kanino. Sa halip na pag-usapan ng kanilang mga sama ng loob at problema. Nag-alok si Chairman Kong Doyong ng partnership gayunpaman. Tinanggihan niya ang at umalis. Sa susunod na araw, sinusubukan din ni Juyang na makipagkita kay Chairman Kong. And Doyang kasama si Jin-suk. Maghanap ng anumang pagkakataon upang maabot ang pamumuno ng hari. Gusto nilang maghiganti. Sabay-sabay, humingi ng tulong si Juyang kay Hammerhead. Pero tumanggi siya dahil natatakot siya. Then Juyong sa isa pang pagkakataon sa pamamagitan ng Haijong, na nakakaalam tungkol sa pakikitungo ni Chairman King sa bangko. Samantala, babae sa doyo, sinusubukang pigilan ng daloy ng mga pondo ng pautang. Mula sa bangko hanggang sa Chairman Kong. Kahit na nabigo ang kanyang mga pagsisikap, tanong ni Doyang sa kanyang ina. Hindi para makialam sa mga problema ni Chairman Kong. Gusto ni Doyang na lutasin ito sa kanyang sarili. Tapos umorder siya. Dadalhin ka upang i-frame ang kanyang branch manager sa isang kaso ng panunuhol. Ngunit hindi niya alam. Ito rin ang magdadala. Ipasok ka. Para tumstigo sa kaso ng pagkamatay ni Director So. At linisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga sospek. Mamaya gawin ng mga batang contact Juyang. Matapos makuha ang kanyang business card bilang loan shark as.
Nag-uusap sila at napagtanto iyon. Naalala nilang dalawa ang lahat. This time doon. Tanong ni Doyong kay Juyang. Hindi na muling makisali kay Chairman Kang. Dahil napakadelikado. Nangako siyang lutusin ang problema para sa kanya. Ayaw ni Doyong mawalan muli ng Juyang. Samantala, si Haijong ay inaresto dahil sa pagkakasangkot sa panunuhol at paglalaban ng pera. Sa pagkakataong ito, lahat ng kaso ay hinahawakan ng nanay ni Doyong, na handang bigyan ng pahinga ang branch manager para makuha ang kanyang kooperasyon. Magmumura ako, Kim, kapag lampas sa limitasyon niya. He provoked Tagyu by saying na patay na akong magbabad. At pagkatapos ay kanidnap ka bata. Nagkukunwaring dinadala siya sa Chairman Kong. Lumalabas. Ito ay isang lansihin upang makakuha ng nararapat. Yang na pumunta sa Chairman Kong. Ang hindi alam ni Kim ay iyon. Nangako si Chairman Kong sa ina ni Yang. Hindi na niya guguluhin ang anak niya. Kaya noong bata ka pa dumating. Hiniling ni Chairman Kong ibalik siya ni Kim. Pero si Kim, ang pagiging tuso ay nagpadala sa iyo ng kabataan upang ibenta sa China. Samantala, gayunpaman, take you feeling na pinagtaksila ni Doyong tungkol sa akin. 6 na kamatayan ang naghiganti. Sinaksak niya si Doyong na inilagay sa panganib ang kanyang buhay. Dahil doon, isinugod si Doyong sa ospital para sa operasyon. Para matigil ang pagdurugo. Buti na lang nakaligtas siya. Pagkatapos gumaling,